my beloved Boss Mike Severa. Sige, dito na tayo. Pasok! Ng isang mambabatas ang paggamit ng mga mobile application na kontrolado raw ng mga kalabang bansa ng Pilipinas. Banta raw ito sa ating national security. Kaya isa sa gusto niyang i-ban ay ang TikTok na pagmamay-ari umano ng isang Chinese company. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ayun, may napapansin tayo dyan ng mga gusto So, yun na yung mga magti-TikTok. Yung, ay, nako, Mark Ramos, yung TikTok mo. check out na, okay? So, Maya in i-include UK. muna natin yung mga marami pang iba. At may Halos dekada ng content creator sa sikat na social media platform na TikTok si R. Cesar. Noong una, mga pa-cute at trending content lang daw ang ginagawa niya hanggang sa natuto na siya ritong magbenta. Siya madaling salita mga kababayan, eto na nga, no, yung TikTok daw ay ibaban na nga. Urging all TikTok users, kahit wala pang batas, i-delete nyo na po mag-app na ito. We must realize we all have a role to play in safeguarding our national security. Pero teka muna mga boss, dapat merong merong pwedeng alternatibo, di ba? Kasi marami tayong mga kababayan diyan na talaga namang gamit na gamit ang TikTok para kumita. Maraming nagbebenta diyan, maraming mga kumikitang mga Pilipino diyan. So okay lang naman 'yan para sa akin okay lang 'yan, pero kailangan merong alternatibo na pwede nilang puntahan pagka nawala na ang TikTok, 'di ba? O halimbawa sa YouTube, o baka pwede naman dito. Tapos platform lang naman 'yan, o 'di ba? Hindi ilagay na diyan sa YouTube, Facebook. 'Di ba? Yung ganung platform, gayahin na lang. Kaya lang naka-patent yata 'yan. 'Di ba? Wala. Lalo na, 'di ba? Ano ba, patent, IPO? Basta, yun. Yung kung ano man yung tawag doon. Tinalo mo pa ba ako? Ibig sabihin, ginawa mo rin, pwede mong sabihin ang salitang, talo ako dahil hindi ko magagawa yan. Di ba? Bobo nga si Banat Boy, Par East, hayaan mo na. We cannot ignore the warning signs all around us. Naiintindihan naman daw ng mga gaya ni R. Cesar ang gusto ni Abante. Pero sana raw, isaalang-alang din ang epekto ng total ban sa mga umaasa sa TikTok. Yun na nga. Yun na nga. Ban na yan TikTok. Oo nga, ako papayag ako. Hindi ako monetize sa TikTok. Ako rin naman, hindi naman ako namo-monetize diyan. Nakikimarites lang ako. Di siguro mas okay na, 'di ba? Tanggalin na. Frank Soler, ban na yan. Nakasingil ka na ba? Naloko na. Singilin mo na, tagal na nung sinisingil natin. Sayang ang kita, sabi ni Mabuhay. Si Jocelyn Herrera, nandiyan na, Rod Hieronimo. Edwin Hortal, Gilbert Sanchez. natin yung mga cons din, pros and cons din, yung mga pwedeng mangyari din, lalo na sa mga sumasaho. I mean, kumikita na dyan sa TikTok. Syempre, Yan na nga yung sinasabi ko na dapat may alternatibo, may pwedeng puntahan, di ba? Ban na lahat, pera lang YouTube, di ba? Wag lang YouTube, boy. Wag lang, di ba? mga content moderator, ayan, mawawalan ng work yan. Mga vloggers, nakatulong na yan sa kanila. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga gustong mag-ban sa TikTok dahil sa pangambang nagagamit ito pang espiya ng China. Katunayan, nasa 20 bansa sa mundo ang nag-partial o total ban sa naturang app dahil sa issue ng cybersecurity. Ayan, kita nyo, 20 bansa na. Diba? Kahit sa mainland China at Hong Kong, bawal ang TikTok. Pero kung Department of Information and Kita nyo, sa China, bawal. Nasa na si Span... Span Race, tingnan mo to, yung binabash nyo. Ito na. Communications Technology o DICT ang tatanungin, hindi ito magiging madali. We have certain... Tingnan yung kaibigan natin, Naloko na. Yung kaibigan natin, nasa na si Mima? si Mima. Sabi dito, we have certain interest to balance out. We realize that
in banning yung TikTok, there are several other lives na ano. Sige, tuloy. Best to balance out eh. Lives that will be affected. Tama, di ba? Tama naman. Sige, tuloy natin. Baka ma-copyright tayo. Nasa na si spam risk? Binabas nyo. Asik. Realize that in banning TikTok, there are several other lives that would be affected. Extreme din para sa tech expert na si Art Samaniego ang panukala ni Abante. Mungkahi niya, limitahan na lang ang pagban sa mga government-issued device. Hindi, tanggal na. Sige. Ang proof na yung solid proof na black and white mapapakita nila walang proof na black and white na mapapakita nila na ginagawa ng TikTok na magre-report sa China. Walang ganun. So walang ganun pala eh. Jerry Ramil, boss amo, Panginoon. Diba? Shout out sa misis mong si Priscilla Ramil. Dito pala si Boss Mark Ramos. Nandiyan dyan. Kanina nandyan si Mima. Kanina nandyan si Chris Ulo. Si Man from Manila. Si Jocelyn Herrera nandyan. Si Peli Saludes nandyan din. Galit ka sa TikTok. Hindi. Ibian Bell. Sabi ko nga, hindi ako galit sa TikTok. Kasi nagagamit ko rin yan. Ang sinasabi ko lang, kung tatanggalin, dapat merong pamalit. Bilang alternatibo para sa mga kababayan natin na kumikita na sa TikTok, di ba? Hindi ako galit, hindi ako. Kung tatanggalin, wala tayong problema doon. Ang sa akin dapat may pamalit, di ba? Pasok. ginagawa ng TikTok na magre-report sa China. Payo naman ni Samaniego sa publiko, huwag mag-overshare ng mga personal na impormasyon sa anumang social media platform. Oy, kahit saan naman, Facebook, kahit saan, huwag kayong mag-share. Yung mga personal, ako lang nakagagawa nun eh. Naloko na. Di ba? Kaya nga ito, sinishare ko na. Share nga natin to. Thank you naman, The Peninsula, Qatar. Na pictures po tayo dyan, na-picture tayo mga kababayan. Jessie Kim, Mark Ramos, na-picture tayo. Levi Beauty Open Store in Duhail. Siya Qatar. Flex ko lang. Siyempre, kailangan maging proud tayo, di ba? Naloko na. Okay nga natin, Boss Mike. Ayan, Doha. Resident of Doha. Have a new heaven for. Nako, mga kababayan, medyo malabo mata ko, hindi ko makita. Mga kababayan, pag nagpunta po kayo dyan sa salon namin dyan sa Qatar, para ko kayong nasa 5-star hotel. Para kayong nasa 5-star hotel. Opo, ha? ICC na lang ipalit sa TikTok. Anyway, mga boss, ano masasabi nyo? Comment nyo na lang, ha? Sinaantok na ako. Papaalam na ako. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama ngayong gabi, ngayong umaga, ngayong hapon. Muli, Mike Cervera po. Laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Maria Organic, Rosemary, Gilbert Sanchez, Ibian Bell, siya sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.